Isa ka ba sa mga mahilig bumiyahe at magbakasyon, Kuya Kim? Umulan man o umaraw, tuloy ang biyahe para makarating sa inyong dream destination o makapag-break muna mula sa trabaho. Ikaw, Susan, bakit bumabiyahe? Ayun, para ma-relax ka muna, mag-break ka muna from your daily routine. Tama. Yan, napaka ano yan. Para ka ano tawag dito, re-recharge, reset, ganyan. Ako naman, Susan, ang kada biyahe ko, pahinga, at the same time, the best education is traveling. Yes. Ang dami mong totoo matututunan yan. pag ikaw ay bumiyahe. Mhm. At ayon nga sa pag-aaral, Kuya Kim, na ginawa ng Edith Cowan University nitong taon, natuklasan nila na napapabagal ng pagbiyahe o pagta-travel ang pagtanda ng isang tao. Sa pag-aaral, ang pagbiyahe sa isang lugar, solo man o may kasama, napapalakas nito ang mental at physical health ng isang tao. Ayan, makakasama natin si Arian Alvarez, isang psychologist para mas may paliwanag bakit it's more fun and healthier to travel. Welcome sa Dapat Alam Mo, Arian. Hello po. Yeah, si Arian mukhang maraming travel, ano Kuya Kim? Alam natin, Arian, na madalas nagbabakasyon ng tao para makapagpahinga sa trabaho o kahit sa school. Pero bukod dito, paano ba nito napapabagal ang pagtanda ng isang tao? Apo. Ang tinatawag nating travel therapy ay isang Travel intervention na kaming mga psychologists ay madalas nire-recommend na din sa aming mga kliyente po. Dahil ang travel nakakapag-improve ng satisfaction and quality of life ng mga tao at gano'n na din sabi sa isang research sa mga kalalakihan, yung mga nagta-travel kahit once a year lang, Kuya Kim, ay mas 30% mas mababa yung death rate. Wow, At 30%? yes po, Yung mga at nagta-travel. 20% na mas mababa ang mga cardiovascular diseases. Galing. Ayan. Mas makakatulong ba sa isang tao kung international ang pinupuntahan o domestic lang? May difference ba sa dalawa? Ayun, actually wala naman, whether malapit or malayo, basta may quality ng relaxation, diet, good sleep, and bonding, socialization, ay malaki yung na-improve nito sa ating mental health. So, mas and maganda ba physical. pupuntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan para talagang something new, bagong-bago? Yes, napakadami po sa Philippines yung mga underrated, na hindi mo kailangan gumastos ng Ng malaki, kundi pagtangkilik na din sa ating mga kababayan. At Gaano katagal kung magbibiyahe, Arian? Ilang araw, linggo ang i-recommenda mo para ma-achieve yung tinatawag na full wellness? ayun, maganda po, maybe after 2 to 3 months, magkaroon ng mga travel like 3 to 5 days na po. Ganon. At may mga blue spaces din kung saan Ano yung blue spaces? nakaka-relax. Ayan. Ano yung blue space? Yan yung tinatawag nating mga water na spaces kung saan nakakapag-calm. Yan, sky. Talaga. Ang pagbabiyahe literal na nakakapagod, paano natin masasabing nakakapagpapahinga o nakakapagbigay ito ng kasiyahan at nakakapagpabata? Minsan yung mismong biyahe, kailangan pa ng bakasyon doon sa biyahe. Tama, Kuya Kim, ako din. Una, mga iniisip natin yung mga budget, So, dapat prepared tayo pag pupunta tayo doon, Talagang wala tayong iisipin na mga trabaho, kundi nakafocus lamang, At yung full attention natin sa pagta-travel, yung ating maibigay. Buti na lang yung Kuya Kim, medyo may marami nabibili mga murang ticket. Ano? Oo, may So 1 we peso can- nga eh. Oo, makaka-travel na tayo. Hindi man abroad, local travel is okay pa rin, di ba? Arian, salamat! Arian Alvarez para sa makabuluhang talakayan. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, mga suki!